Magandang gabi muli, mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries, kung saan ang bawat gabi ay hinahaplos ng damdamin at paglalambing. Ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Lara at ni Mang Delfin sa Salilim ng Tag-init, Part 4. Ang bahaging dahan-dahang nagiging masidhi ang damdamin ng dalawang taong dati magkaibang mundo. Sa lilim ng tag-init, ginhawa sa katahimikan. Part 4. Matapos ang mainit na tagpo na puno ng katahimikan, ang mga kurtina'y kumakaway sa hangin at ang amoy ng langis na ginamit ng matanda ay bumabalot sa buong silid. Si Lara ay nakatingin pa din sa matanda. Tahimik sila, parehong nag-iwas ng tingin, ngunit sa pagitan nila'y naroon na ang hindi maipaliwanag na tibok paglaon. Muling inabot ni Mang Delfin ang bote ng langis na ginamit niya noong isang gabi. Sandaling nag-isip si Lara, saka nagsalita. Manong ako naman po. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang tumayo at hindi na nagsaplot. Wala nang pakialam dahil nakita naman na ng matanda ang kanyang kabuuan. Kayo naman po ang mahiga. Wika nito sa matanda. Agad naman itong sinunod ng matanda at hindi maalis ang pagpako ng tingin sa katawan ng magandang babaeng nakahubad sa kanyang harapan. Ako na po ang mag-aalis ng inyong damit bago kayo humiga. Inalis ng babae ang pang-itaas ng matanda at dito ramdam ng matanda sa kanyang balat ang balat ng babae. Makinis, malambot, malusog at nakakagigil. Tanging boxer na lang ang natira sa matandang hindi na mapakali. Pumatong ang babae sa ibabaw ng matandang nanlalaki ang mata. Ano manong hanggang tingin ka na lang ba? Sabi ng dalaga. Napalunok pero hindi pa din makakilos ang matandang halos maglaway na. Nilagay ng babae ang kamay ng matanda sa kanyang naglalakihang dibdib marahan. Halos may pag-aalinlangan. Lumapat muli ang mga palad ni Mang Delfin sa kanyang mga ba at mainit ang hagod ngunit hindi marahas. May pahiwatig ng tamang lakas tila sinasabi ng bawat haplos. Nandito ako, hayaan mong alagaan kita. Sa bawat hagod, lalong lumalalim ang paghinga ni Lara. Hindi iyon dahil sa sakit o kaba, kundi sa di maipaliwanag na kuryente na dumadaloy sa pagitan nila. Si Mang Delfin, andi na pinipigilan ng sarili at nadadala ng init ng sandali. Ayos lang po, Mang Delfin. Medyo mas madiin po ng kaunti. Mahina ngunit kumpiyansang sabi ni Lara. Sumunod siya at mulang sumubsob sa bulubunduking nakahain sa kanya pero maingat pa rin. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay at dila ay parang daluyong ng hangin. Matatag, ngunit may paggalang. Sa bawat paghinga nila, naghalo ang amoy ng langis, ng hangin at ng damdamin. Hindi na sila nagsalita. Ang mga mata ni Lara ay nakapikit at ang ngiti sa kanyang labi mahinahon. Si Mang Delfin naman ay parang natigilan. Pinagmamasdan ng katahimikan ng dalaga. Ang payapang mukha, ang marahang paghinga. Sa bawat sipsip and pisil ng matanda, kakaibang kiliti ang hatid nito sa dalaga. At biglang natigilan ng dalaga. Pinigilan niya ang matanda, hinawakan niya ito sa ulo. Sabay bulong. Sige manong ako naman. Lumusong pa ilalim ang dalaga habang nasa ibabaw. Sa isang iglap wala na ding suot na kahit ano ang matanda. Ang siyang kinis ng balat ng magandang dalaga ay ang gaspang at kulubot naman ng balata ng matandang lalaki. Pero ramdam ang kabuuan, walang harang, balat sa balat. Dumako pa ibaba ang dalaga, sabay tingin sa matanda. May tikas pa pala po kayong naitatago banda rito. Sabay ngisi ng magandang babae na pabuntong hininga na lang ang matanda at dahan-dahang napapapikit sa sarap na dulot ng bibig ng babae. Halos mawala sa sarili. Ang matandang ngayon lang ata nakaramdam ng ganito sa buong buhay niya nang matapos ang babae. Humiga ito sa kabilang dako ng higaan kung nasaan sila nakahiga. Likaho kayo dito. Wika nito. Agad na umibabaw ang matanda habang todo ang saya sa muka na hindi maitago. Manong kayo na po ang bahala ha? Pero una't huli na po ito at sana walang makaalam na kahit sino.
Wika ng babae. Tanging-tango lang ang naisagot ng tila ba nawawala sa sarili na matandang nakapatong sa magandang dalaga. Pumikit ang babae na tila ba hudyat na simula na ng matanda ang dapat niyang gawin. Sa puntong ito, nagsanib na ang dalawang katawan na nag-iinit sa gabing malamig na ito. Tangin hinga at mahihinang ungol ang maririnig sa apat na sulok ng silid. Ang matandang sobra ang pagpapakasasa. Sa sarap na baka ngayon, niya lang matitikman mabilis, mabagal, tihaya at dapa. Talikod at harap, lahat ng posisyon at kanilang nagawa. Ang babae ay walang tutol sa mga nangyayari. Animoy isang tau-tauhan na nasunod sa paggabay ng matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya at bahagyang napatulala. Pasensya na, iha. Baka nasobrahan ko. Hindi po, Mang Delphine. Mahina niyang sagot. Nakangiti. Sige pa po. Tahimik silang nagkatinginan. Walang salita, ngunit puno ng mainit na paggalang at damdamin. Sa labas, dumampi ang hangin mula sa hardin. Dala ang halimuyak ng mga bulaklak na inalay niya kanina. Ang liwanag sa silid ay naging gintong anino ng hapon, katulad ng init na natitira sa kanilang mga puso. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Mga tagapakinig, ito na ang huling yugto ng ating tampok na kwento. Hanggang sa muli, dito sa Romansa Diaries, kung saan bawat gabi ay may init, lambing, at damdaming marunong maghintay. Abangan ang bagong kwento natin, mga tagapakinig. Salamat.